Welcome sa channel natin guys. Please support my videos. Pa-like and subscribe na lang po. Maraming salamat. Story present. Isa akong quadrillionaire. Kabanata 1381. Di sabi mo nakilala mo ang Universe Enforcers. At hinihintay ka nila. Nauutol na sabi ni Nimbus. Mukhang nabigla rin siya sa sinabi ni David. Oo, nagbigay ng isang salita si David na sagot. Kung gayon, nasaan sila ngayon? Malapit sila sa Planet Royal, ngunit nasa spacecraft sila kaya hindi mo sila nakikita. Nagkatinginan sina Nimbus at Wilfred, at pareho silang nagulat. Ayon sa sinabi ni David, maaaring nagustuhan ng dalawang Universe Enforcer na iyon ang talento ni David, kaya inimbitahan nila siyang umunlad sa isang mataas na antas ng sibilisasyon. Pagkatapos nito, hiniling ni David na isama ang ilang tao na kabahagi niya ng magandang relasyon upang magkaroon sila ng mas malaking pagkakataong makapasok sa Eternal Realm at magkaroon ng walang katapusang habang buhay. Ang pangunahing punto ay ang dalawang Universe Enforcer ay sumang-ayon sa kabila ng kondisyong iyon. Ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Gaano katalino ang batang ito na si David para pumayag ang Universe Enforcer sa kondisyon ng pagdadala niya ng iba? Sa kabila nito, sa pag-iisip, gamaan ang loob ng dalawa. Nagawa ni David na maging isang Eternal at Master ng Milky Way sa murang edad, kaya paano maihahambing sa kanya ang mga ordinaryong henyo? Nabalot ng panandali ang katahimikan ng eksena. Sa oras na ito, sinabi ni David, Mr. Barlow, huwag kang mag-alala. Bago umalis, dadalhin ko ang dalawang Universe Enforcer sa Beast Galaxy. Sisingilan ko muna ang Nine-Headed Serpent Clan ng interes mula sa at gugulatin ang mga nakapaligid na powerhouse. Kasama ko ang Universe Enforcers, hindi ko akalain na may aatake sa Milky Way sa hinaharap. Ang mga salita ni David ay muling napatunayan ang naisip ni Nimbus. Nakakatakot talaga ang talento ng batang ito. Kung hindi, paano siya makikinig sa kanya ng Universe Enforcers? Hindi lamang sila sumang-ayon sa kanyang mga kondisyon ngunit tinutulungan din nila siyang malutas ang kanyang mga problema. David, kung ganito ang kaso, wala na tayong masasabi. Maaari ka lang naming hilingin ng maayos na paglalakbay at umaasa ka na makakamit mo ang mas malalaking tagumpay sa iba pang mataas na antas ng sibilisasyon. Huwag kalimutan na ang Milky Way ang iyong lugar ng kapanganakan. Gagawin ko, Mr. Barlow. Nasaan man ako, ang Milky Way ang aking tahanan. Pag-alis ko, magiging sayo na naman ang Milky Way. Walang problema, hanggat ang Nine-Headed Serpent Clan ay hindi darating para manggulo, ginagarantiya ko na ang Milky Way ay palaging magkakasuwato. Magiging katulad pa rin ang araw na umalis ka. Pare, inay, Lolo Wilfred, gusto ko ring sumama kay David, biglang putol ni Astrid. Napatingin agad ang tatlo kay Astrid. Walang takot na tumingin si Astrid sa kanilang tatlo. Hindi niya maipakita ang kahit katiting na pagkamahiyain sa sandaling ito. Dahil nakapagdesisyon na siya, kailangan niyang magsikap para ituloy ang sarili niyang kaligayahan. Astrid, anong sinabi mo? Tanong ni Nimbus, nakatingin sa kanya. Sabi ko gusto kong umalis sa Milky Way kasama si David, mariing sabi ni Astrid. Alam mo ba kung saan sila pupunta? Gaano katagal bago ka babalik? Handa ka bang iwan kami at ang iyong mga kapatid na nagmamahal sa iyo? Medyo hindi maganda ang ekspresyon ni Nimbus. Sa katotohanan, lohikal na pagsasalita, dapat siyang maging masaya na ang kanyang anak na babae ay gustong sumunod kay David, isang walang hanggan, sa isang mataas na antas ng sibilisasyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga pagkakataon doon ay mas malaki kaysa sa Milky Way. Posible na sa susunod na pagbabalik niya, si Astrid ay magiging isang walang hanggan. Gayunpaman, bilang isang ama na minahal ang kanyang anak hanggang mamatay, hindi matanggap ni Nimbus ang pagpili ni Astrid na sundin si David at iwanan ang kanyang pamilya. Sinasabi na ang lahat ng mga anak na babae ay mga mansanas ng mata ng kanilang mga ama. Ngayon, naramdaman ni Nimbus na ang kanyang mansanas ay kukunin na ni David. Paano siya magiging maayos niyan? Pare, gusto ko nang umalis. Sana mapagbigyan mo ako, bulong ni Astrid. Ikaw, magsasalita na sana si Nimbus nang pigilan siya ni Gamora. Astrid, napagpasyahan mo na bang sumama kay David kahit anong mangyari? Oo, inay, nakapagdesisyon na ako. Sana kaya mo akong bitawan, at naniniwala akong ayaw mo akong balikan. Sa estado ko ilang araw na nakalipas, tama ba?
Kabanata 1382. Astrid, malaki ka na, kaya hindi na kami makakasama ng tatay mo habang buhay. Magkakaroon ka ng sarili mong buhay sa hinaharap. Ngayong nakapagdesisyon ka na, susuportahan ka namin, pero kahit saan ka man magpunta, dapat tandaan mong nandito ang tahanan mo at maraming miyembro ng pamilya ang naghihintay sa iyong pagbabalik. Tinapik ni Gamora ang ulo ni Astrid at sinabing, "Nakuha ko. Salamat, inay. Salamat, ama. Kahit saan man ako magpunta, ikaw ang iisipin ko," sabi ni Astrid sabay hikbi. "Astrid, ikaw." Sigh. Marami pa ring gustong sabihin si Nimbus, ngunit matapos makita ang mukha ni Astrid, tuluyang napalitan ng buntong hininga ang kanyang mga sinabi. Katulad ng sinabi ni Gami kanina lang, lumaki na si Astrid. Bilang mga magulang, hindi namin maaaring panatilihin ang aming anak na babae sa amin sa lahat ng oras. Dahil si Astrid ay may mas mahusay na mga pagpipilian, isang mas malaking yugto, at mas mahusay na pag-unlad, dapat nating ganap na suportahan siya sa halip na pigilan siya. Hindi lahat ay may pagkakataon na sundan si David sa isang mataas na antas ng sibilisasyon. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, maaaring hindi na niya ito makukuha muli sa buhay na ito. Maliit talaga ang tsansa na maging eternal siya habang nananatili sa Milky Way. Sa talento ni Astrid, ito ay karaniwang imposible. Magkakaroon lamang siya ng pagkakataon kung pupunta siya sa isang mataas na antas ng sibilisasyon. David, ipapasa ko sa iyo si Astrid. Dapat mo siyang tretuhin ng maayos sa hinaharap at huwag ay bully siya. Minsan may kaunting init ang ulo niya, pero resulta ito ng pag-spoil namin sa kanya. Sana matitiis mo ito, sabi ni Gamora kay David habang nakatingin sa kanya. Nawalan na ng masabi si David. Pumayag na lang siyang isama si Astrid dahil nakita niya kung gaano ito kaawa-awa. Mabuti, naging manugang na ako ni Nimbus at Gamora ngayon. Kahit ano, hindi ko maipaliwanag ito sa lahat. Kung mas sinusubukan kong ipaliwanag, mas nakakalito ito. Napatingin si David kay Astrid. Nakita niya ang bakas ng pag-asa at pagsusumamo sa mga mata nito. Ito ang babaeng minamahal ng libu-libong tao sa Milky. Tinatayang sa mahigit 20 taon niyang buhay, ngayon lang niya naranasan ang saya at kaligayahan, at wala siyang ideya kung ano ang sakit. Naging ganito lang siya at napakaraming ups and downs ang naranasan niya pagkatapos niya akong makilala. Kung ipapaliwanag ko ng malinaw ang lahat, tiyak na hindi papayag si Nimbus at ang kanyang asawa na sumama sa akin si Astrid. Pag nangyari iyon, babalik siya sa hindi pagkain at pag-inom. Kaya, mas mabuting tanggapin na lang. Kasalanan ko kung gaano ako kalambot. Huwag kang mag-alala, Mrs. Barlow. Aalagaan kong mabuti si Astrid at hindi ko siya hahayaang magkamali, sabi ni David na pinagtatatag ang sarili. Nag-on ang loob ko. With you around, I believe Astrid will be okay, nakangiting sabi ni Gamora. Gayunpaman, nakikita ng sinuman na siya ay nakangiti habang lumuluha. Ang anak na babae na pinalaki niya ng higit sa 20 taon at pinakamamahal ay malapit nang iwan siya. Sino ang matutuwa sa ganitong sitwasyon? Gayunpaman, kung mapapabuti si Astrid kasama si David at makapasok sa Eternal Realm balang araw sa hinaharap, magiging sulit ang lahat. Nais ni Nimbus na sabihin ang isang bagay na masakit. Gusto niyang sabihin na kung maglakas loob si David na ay bully si Astrid, tiyak na hindi niya ito mapapatawad. Gayunpaman, biglang sumagi sa isip niya na hindi niya kayang talunin si David. Sa makatuwid, maaari lamang niyang iwaksi ang kaisipang ito. Ilang sandali pa ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kabanata 1383, David, pwede ba nating makilala ang dalawang Universe Enforcer? Biglang tanong ni Wilfred. Natatakot ako na medyo mahirap ito. Hindi sila mahilig magpakita ng mukha, sagot ni David. Huwag kang mag-alala. Naglalakad tayo. Gusto lang naming makita ang mukha ng Universe Enforcers. Sila ay mga maalamat na figure na umiiral lamang sa mga makasaysayang talaan ng pamilyang Barlow. Kung hindi natin sila makikita sa pagkakataong ito, malamang na hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong makita silang muli sa buhay na ito. Sana ay matulungan mo kaming matupad ang aming hiling. Sige, mag-iisip ako ng paraan para magkita kayo. Saglit na nag-isip si David at pumayag. Alam niyang hindi pa rin masyadong naniniwala si Wilfred sa sinabi nito. Kaya naman nagpumilit siyang makipagkita sa Universe Enforcers.
Naisip ni David na matutupad niya ang kahilingang ito na magkita sila. Salamat, pasasalamat ni Wilfred. Bahala ka, hindi ko makumpirma kung mangyayari ito o hindi. Dapat may family reunion muna. May aasikasuhin pa ako kaya babalik ako bago ako umalis. Pagkatapos magsalita, tumayo si David at aalis na sana. David, biglang sigaw ni Astrid. Tumingin siya kay David na may bakas ng takot. Baka kasi natatakot siya na hindi na bumalik si David pagkaalis niya. Huwag kang mag-alala. Since I promised you, I won't break my promise. Tumingin si David kay Astrid at inaalo ito. Okay, naniniwala ako sa iyo. Ngumiti si David at hindi na nagsalita. Casual niyang pinunit ang isang puwang na puwang at pumasok doon. Ang bitik ay nagsara kaagad pagkatapos na parang hindi ito umiral, at si David ay nawala ng walang bakas. Pinanood ni Nimbus at Wilfred si David na umalis ng may inggit. Bagamat alam nila na ang Eternals ay maaaring maglakad sa mga bitik ng kalawakan at maaaring lubos na paikliin ang kanilang oras sa paglalakbay, nakakagulat pa rin ang gawin ito ni David sa harap nila. Tila kalahating hakbang lang ang pagitan ng partial Eternals at real Eternals, ngunit sa totoo lang, milya-milya ang agwat nito. Pagkaalis ni David, tumingin si Nimbus kay Wilfred at nagtanong, Tito Wilfred, sa tingin mo ba nagsasabi ng totoo si David? Siya dapat, sa kanyang status bilang Master of the Milky Way, hindi na kailangang magsinungaling sa mga ganoong bagay. Gayunpaman, kung bakit biglang lumitaw ang Universe Enforcer sa Milky Way Galaxy ay hindi pa rin alam. Ayon sa mga makasaysayang talaan ng pamilyang Barlow, ang Universe Enforcers ay hindi gaanong binibigyang pansin ang mga mababang antas ng sibilisasyon, sagot ni Wilfred. Posible bang ang pagbagsak ni David sa Eternal Realm ay nagdulot ng malaking kaguluhan, na nagkataon lamang na ikinaalarma ang mga dumaraan na Universe Enforcer? Pagkatapos, natagpuan nila siya, nagustuhan ang kanyang talento, at inanyayahan siyang sumali sa mataas na antas ng sibilisasyon. Napaka-posible. Asul na bituin. Si Mia ay abala sa mga gawain ng Eastleigh Chamber of Commerce sa ancestral home ng pamilya Concord. Dahil ibigay ni David ang Eastleigh Chamber of Commerce sa pamilya Concord para sa pamamahala, kinailangan ni Mia na gawin ang kanyang makakaya para kay David. Dahil hiniling siya ni David na maghintay, tahimik siyang maghihintay. Naniniwala si Mia na hindi siya makakalimutan ni David. Sa tuwing naaalala niya na, ang master na sinundan niya ay tumuntong na sa Eternal Realm at naging Master of the Milky Way, sobrang excited si Mia kaya hindi siya makatulog buong gabi. Gusto lang niyang maghanap ng lalaking makakasama niya. Sa oras na iyon, wala talagang kalamangan si David sa mga humahabol sa kanya tulad ni Fergus. Gayunpaman, iniligtas siya ni David. Bilang karagdagan, si Mia ay komportable at nakaka-relax kasama si David, at hindi siya nakaramdam ng pang-aapi tulad ng ginawa niya sa iba pang malalaking shot. Batay sa kanyang intuition bilang isang babae, naisip ni Mia na si David ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kaya naman, pinili niya si David ng walang pag-aalinlangan. Sa hindi inaasahan, paulit-ulit na niyanig ng pagganap ni David ang kanyang mundo. Una, nilipol niya ang pamilyang Tuffield, ang huling ranggo ng pamilya sa 8 kilalang pamilya. Pagkatapos, nilipol niya ang pamilyang Grimm, ang pang-4 na ranggo ng pamilya sa 8 kilalang pamilya. Sa huli, sa ilalim ng maingat na mga mata ng buong rehiyon ng hari, nasira niya ang Eternal Realm, nilipol ang Sangreal Sinners, at naging Master ng Milky Way. Kabanata 1384. Ang kasalukuyang David ay walang alinlangan ang numero 1 sa Milky Way. Maging si Emperor Nimbus ay kailangang magalang na sumaludo sa kanya kapag nakita niya siya. Bilang kasambahay ni David, tumaas din ang kasalukuyang katayuan ni Mia. Walang sinuman sa Milky Way ang nang-ahas na saktan siya. Ito ay isang bagay na hindi kailanman pananggahasang isipin ni Mia. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin siya sa orihinal niyang desisyon. Ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanya upang baguhin ang kanyang kapalaran, at sa kabutihang palad, sinamantala niya ito. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan niya ito habang buhay. Habang nagko-concentrate si Mia sa kanyang trabaho, biglang lumitaw ang isang puwang sa silid kung saan siya nakaupo. Lumabas si David dito at hindi sinasadyang itago ang kanyang lakas. Sa makatuwid, sa sandaling nagpakita si David, nakita siya ni Mia. David,
Mabilis na tumayo si Mia at napaiyak sa gulat. Mia, salamat sa pagsusumikap mo. Nakangiting sabi ni David nang makitang nagtatrabaho si Mia. Wala lang. Isang blessing para sa akin ang makapagtrabaho para sa iyo. Isantabi mo muna ang trabaho, may itatanong ako sa iyo ngayon. Okay, David, umupo ka. Nang matapos magsalita si Mia, lumipat siya para ibigay ang kanyang upuan kay David. Lumapit din si David para maupo ng walang galang. Sa ngayon, hindi niya kailangang maging magalang. Kung mas magalang siya, mas kabahan ang iba. Mia, matagal mo na akong kasama. I'm here to give you two choices, sabi ni David pagkaupo. David, sabihin mo na, tumabi si Mia kay David at magalang na sumagot. Aalis ako sa Milky Way sa lalong madaling panahon upang umunlad sa isang mas mataas na antas ng sibilisasyon. Maaari mo akong sundan, o maaari kang manatili at tulungan akong pamahalaan ang East League Chamber of Commerce. Kahit anong piliin mo, susuportahan kita. Pag-isipan mo muna bago mo ako sagutin. David, hindi ko na kailangang isaalang-alang. I choose to live with you, walang pag-aalinlangan na sagot ni Mia. Bagaman hindi niya maintindihan kung bakit gustong umalis ni David sa Milky Way, nagpa siya si Mia. Mula ngayon, kahit saan pumunta si David, pipiliin niyang sundan siya maliban na lang kung hindi na siya kailangan ni David. Kung nangyari iyon, wala siyang pagpipilian. Kung hindi, tiyak na hindi pipiliin ni Mia na iwan si David. Mia, baka hindi mo pa maintindihan. Hindi ko alam kung kailan ako babalik this time. Kung pipiliin mong sumama sa akin, ibig sabihin ay kailangan mong iwan ang iyong mga kamag-anak at kaibigan. Kapag bumalik ka, maaaring nagbago ang mga bagay. Huwag kang mag-alala kahit pinili mong manatili, hindi kita masisisi. David, simula ngayon, maliban na lang kung hindi mo na ako kailangan at gusto mo akong umalis, hinding-hindi kita iiwan. Kahit saan ka magpunta, susundan kita, mariing sabi ni Mia. Tumingin si David sa mga mata ni Mia. Alam niyang nakagawa na ito ng desisyon, kaya hindi na niya ito kinukumbinsi. Bueno, dapat kang pumunta at magpaalam sa iyong pamilya. Hihintayin kita dito. Bilasan mo at mag-ayos, aalis na tayo agad, sabi ni David. Okay, David, lalabas muna ako. Okay, sige. Sa pagsang-ayon ni David, tumalikod si Mia at umalis. Kabanata 1385. Umalis si Mia upang magpaalam sa kanyang pamilya habang si David ay nanatili sa pag-aaral. Pagbalik ni Mia, kinuha niya si Mia para sunduin si Astrid. Pagkatapos nilang magkita ni Celeste, aalis na sila. Sa Royal Palace sa Planet Royal, si Nimbus at ang kanyang pamilya ay nasa silid pa rin. Astrid, sigurado ka bang gusto mong umalis kasama si David? Tumingin si Gamora kay Astrid at seryosong nagtanong. Inay, gusto kong isugal ito. Please let me go, otherwise... Natatakot ako na kung palalampasan ko ang pagkakataong ito, pagsisisihan ko ito habang buhay, pakiusap ni Astrid. Astrid, logically speaking, as parents, we should support you instead of hold you back kapag may ganitong opportunity. Gayunpaman, ikaw ay naging spoiled mula pagkabata. Natatakot ako na baka hindi ka maka-adapt sa buhay dyan kung iiwan mo kami. Huwag kang mag-alala, inay. Lumaki na ako, kaya aalagaan ko ang sarili ko, at aalagaan din ako ni David. Actually, I can tell that David and you don't have that kind of relationship, and he doesn't particularly want to take you with him. Natatakot ako na baka magkamali ka sa hinaharap. Ina, ako, okay, naiintindihan ko. May karapatan kang ituloy ang iyong sariling kaligayahan, ngunit palagi kang naging hiyas ng imperyo. At dapat kang paboran ng lahat ng tao sa Milky Way sa halip na ituloy ito sa sarili mong inisyatiba tulad ng ginagawa mo ngayon. Sabi ni Gamora na nakakaramdam ng pagkabalisa. Ina, kusang loob kong ginagawa ito. Gusto ko si David. Mula sa sandaling iligtas niya ako, nagkaroon siya ng lugar sa aking puso kung saan siya ay malalim na nakatatak. Tumingin si Nimbus kay Astrid na nakapagdesisyon na may komplikadong ekspresyon. Nakaramdam siya ng hindi komportable sa loob. Siya ay nagpalaki at nagmamahal sa kanyang anak na babae sa loob ng maraming taon, ngunit sa huli, ninakaw siya ni David ng ganoon lang. Ang pinakamasama ay ang kanyang anak na babae ay nagsasakripisyo ng sarili para sa kanya. Kung titignan ng ugali ni David ay tila nag-aatubili din siyang tanggapin ito.
What the hell? Pero kanino niya ako kinukuha? Kung hindi dahil hindi ko siya kayang talunin, tinuruan ko ng leksyon ang punk na iyon. Asul na bituin. Hindi na naghintay ng matagal si David sa study nang itinulak ang pinto at bumalik si Mia. Pagbalik niya sa study, medyo hinihingal siya. Saglit lang niyang ipinaliwanag ang nangyayari sa kanyang pamilya. Si David ay naghihintay pa rin sa pag-aaral, at si Mia ay hindi makapaghintay ng matagal kay David. Bakit ka bumalik kaagad? Naghihinalang tanong ni David. David, kailangan ko lang ipaalam sa pamilya ko. They all support me unconditionally, sagot ni Mia habang hinihingal. Ayos lang. Susunduan natin si Astrid dahil aalis din siya sa atin. Okay, David. Hindi na nagulat si Mia na sasama si Prinsesa Astrid. Pinunit ni David ang isang puwang at pumasok kasama si Mia. Jay. Pagkatapos, pumunta sila kung saan nanatili si Nimbus sa Planet Royal. Nasa kwarto pa rin si Astrid at ang kanyang pamilya. Lumabas si David sa spacecraft at sinabing, Mr. Barlow, fair na. Isasama kita para makilala ang Universe Enforcers. Salamat, sagot ni Nimbus. Wala lang. Pagkatapos magsalita ni David, lumabas siya ng kwarto kasama si Mia. Sumunod naman sina Astrid at Gamora. Nagkatinginan sina Nimbus at Wilfred bago sumunod. Paglabas nila ng silid, unang lumipad si David, at sumunod ang iba. Matapos niyang marating ang langit sa itaas ng Planet Royal, huminto si David at hinintay ang pagdating ng lahat. Pagkadating ng lahat, sinabi ni David, Astrid, malapit na tayong umalis. Sigurado ka bang gusto mong sumama sa amin? Sinulyapan ni Astrid sina Gamora at Nimbus bago mariing sinabi, Oo, David, sigurado akong gusto kong umalis kasama ka. Sige na. Pagkatapos magsalita ni David, ikinaway niya ang kanyang kamay at napunit ang daan-daang kilometro ang haba sa kawalan sa harapan niya. Iba ito sa maliit na puwang na pinunit ni David na kasya lang ng isang tao. Isang alon ng malamig na aura ang nagmula sa malaking siwang ng kalawakan. Hindi biro ang parang kutsilyong umihip na hangin. Kung ang isa ay hindi isang walang hanggan, hindi ito kakayanin ng katawan ng isang tao. Maaaring makalaban ng ilang sandali ang Partial Eternals, ngunit hindi masyadong matagal. Bukod dito, ang iba't ibang mga bitek ay lilito din paminsan-minsan doon. Kapag nakalunok ito ng isang tao, malamang na mapunit ang taong iyon. Nakaligtas man sila sa swerte, hindi alam kung saan sila ay teleport. Ang malaking siwang ng espasyo ay nagsimulang mag-alis mula sa dalawang panig, na inihayag ang eksena sa loob. Kabanata 1386. It was pitch black. Si Nimbus at ang iba ay maingat na tumingin sa paligid ng puwang. Ano ito? Sa dilim, napansin nila ang isang lugar na may ibang kulay. Ang puntong ito ay partikular na kapansin-pansin sa puwang ng espasyo. Celeste, lumabas ka muna, sigaw ni David sa puwang. Pagkatapos sumigaw ni David, ang tuldok na iyon ay nagsimulang lumaki ng mabilis. Halos sa isang iglap, napunta ito sa gilid ng spacecraft at naging isang malaking isla. Ang spacecraft na daan-daang kilometro ang haba ay nagkataong halos kapareho ng sukat ng katawan nito. Pag-ong bayan, gulat na napatingin si Nimbus at ang iba pa sa napakalaking pagong na lumitaw sa dikalayuan. Ito, anong uri ng pagong ito? Paano ito lumaki ng ganito kalaki? Bilang karagdagan, ang aura na nagmumula sa katawan nito ay nagpasindek kay Nimbus at sa iba pa. Bukod dito, ang malaking tao na ito ay malayang makalakad sa mga bitek ng kalawakan. Kung tama ang hula nila, ang napakalaking pagong na ito ay nasa Eternal Realm. Nakakatakot. Ito ang pangalawang Eternal na nakilala ni Nimbus. Ang una ay natural na si David. Dumating ang pagong sa gilid ng puwang sa espasyo, pinisil-pisil, at lumitaw sa harap ni David at ng iba pa sa itaas ng Planet Royal. Sa oras na ito, isang mapanuksong boses ang nanggaling sa pagong. David, punk ka, nagdala ka na naman ng dalawa pang malalapit na kaibigan. Hindi masama, napakabata mo pa, pero ang dami mong manliligaw. Kung gagawin mo ito muli, ang iridescent sect ay hindi magkakaroon ng kapasidad sa kanila. Hinanap ni Nimbus at ng iba pa ang pinanggalingan ng tunog, para lamang makita na may isang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumitaw sa likod ng napakalaking pagong. Madami ding tao sa likod niya. Bukod sa isang binata, ang karamihan ay binubuo ng lahat ng kababaihan,
at lahat sila ay napakabata. David, hindi masama, sama ka sa akin. Haha, tumawa ng malakas si Amadi. Sabay thumbs up ni David. Nang makita ni Nimbus at Wilfred si Celeste, sila ay namangha. Isang hindi kilalang takot ang nagsimulang kumalat sa buong katawan nila. Siguradong ang babaeng iyon ang pinakamalakas na taong nakilala nila. Naramdaman ni Nimbus ang isang enerhiya na mas nakakatakot kaysa kay David na nagmumula sa kanya. Nakatayo lang siya, ngunit ramdam na. Ramdam nila ang lamig ng buto. Siya ba ay isang maalamat na Universe Enforcer? Sa katunayan, ang pagkilala sa isang tao sa pamamagitan ng kanilang reputasyon ay hindi maihahambing sa pakikipagkita sa kanila ng personal. Celeste, Amadi, tigilan mo na ang pang-aasar sa akin. Kaibigan ko lang sila. Wala pa tayo sa ganung stage, pilit nang umiti si David. Magkaibigan, mga bobo lang ang maniniwala sa'yo. Kung magkaibigan lang sila, bakit puro babae at ang gaganda? Nagkaroon ka na ba ng kaibigang lalaki pagkaraan ng maraming taon? Agad na inilantad ni Celeste ang kasinungalingan ni David. Hindi makalaban si David. Mukhang tama si Celeste. Lahat ng taong gustong isama ni David ay magagandang babae. Walang tao sa paningin. Gayunpaman, nakaramdam ng hinanakit si David. Bukod kay Celia na girlfriend niya, kaibigan lang talaga niya ang iba. Maaaring higit pa sa magkaibigan sila, ngunit hindi pa sila magkasintahan. Kabanata 1387, napatigil si Celeste sa pang-aasar kay David nang makita niyang napahiya siya. Kahit na may 3 o 500 pang babae, hindi magiging problema para sa kanya, isang elder ng iridescent sect, at 2 pa. Siyempre, ang alok na ito ay limitado sa pag-aayos para sa kanila na sumali sa iridescent sect at pagkatapos ay hayaan silang ipaglaban ang kanilang sarili. Ipapaabot pa rin niya sa kanila ang ilang pangangalaga, ngunit depende rin ito sa kanilang talento sa pagsusumikap, at swerte upang matukoy kung hanggang saan sila aabot. Ang orihinal na ideya ni Celeste ay gamitin ang lahat ng uri ng kayamanan ng langit at lupa sa mga walang sapat na talento para itulak sila sa Eternal Realm para makuha ang pabor ni David at itali siya sa iridescent sect. Gayunpaman, kung napakaraming tao, kahit si Celeste, isang elder ng iridescent sect, ay igapos ang kanyang mga kamay. Ang mga bagay na makapagpapaunlad ng talento ng isang tao, nasaan man sila, ay talagang mahalaga. Kahit na gusto ng isa na bilhin ang mga ito ay magiging lubhang mahirap. Ito ay dahil kakaunti ang mga tao na nagbebenta ng mga ganitong uri ng mga bagay. Maaaring lumabas ang mga ito sa ilang malalaking auction upang mapataas ang kanilang katanyagan. Sa tuwing sila ay lilito, ang mga pangunahing puwersa ay aagawin sila ng walang kabuluhan, at ang panghuling transaksyon ay nasa mataas na presyo. Kahit na ang isang superpower tulad ng iridescent sect ay walang gaanong stock. Nakaisip pa ng paraan si Celeste kung si Celia lang at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nangangailangan nito. Kung napakaraming tao, wala siyang magagawa para tulungan sila. Sa kanila, hindi na sila kakailanganin ni Selena at Goldie, na may talento na. Hanggat sinusunod nila ang isang sistematikong proseso ng paglilinang, malapit na silang makatuntong sa Eternal Realm ng mag-isa. Kailangan pa ring maghintay ni Celeste hanggang sa bumalik sila sa iridescent sect upang obserbahan ng mabuti ang kanilang mga individual na sitwasyon. David, dahil naayos na ang usapin, alis na tayo. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Kailangan nating pumunta sa Beast Galaxy para tugunan ang iyong mga alalahanin, sabi ni Celeste. Habang lumilipas ang panahon, hirap na hirap siyang pigilan ang pagnanasa sa kanyang katawan. Kinailangan niyang magmadaling bumalik sa iridescent sect sa lalong madaling panahon para humingi ng tulong sa kanyang amo. Kung ito ay sumabog sa kalahati, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Bilang isa sa pinakapambihirang mga espesyal na pangangatawan sa universo, ang kaakit-akit na katawan ay talagang pambihira. Kapag na-activate na, napakahirap pigilan kahit na may kapangyarihang labanan ang Eternal Realm Sovereign rank ni Celeste. Nakikita ko, Celeste. Fair na. Pagkatapos magsalita, lumipad si David. Sumunod naman si Mia sa likod. Walang ganang tumingin si Astrid sa kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, tumigil siya sa pag-aalinlangan at sinundan si David na lumipad papunta sa likod ng napakalaking pagong. Pagkadating ng tatlo ay sinulyapan ni Celeste si Nimbus at ang iba pang nakatayo pa rin sa kanila.
Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad patungo sa palasyo, kasama ang iba pang sumusunod sa likuran niya. Isa lamang itong ordinaryong tingin na walang anumang puot, ngunit pinaramdam nito kay Nimbus at sa iba pa na parang nahulog sila sa isang kuweba ng yelo. Para silang hindi makakilos, tulad ng inaasahan sa isang maalamat na Universe Enforcer, ang kanyang lakas ay talagang hindi maisip. Nagbuntong hininga si Nimbus at ang iba pa sa kanilang mga puso. Kung makakaalis ang kanilang anak na babae kasama ang isang malakas na tao, maaaring malampasan niya sila sa hinaharap. Bilang isang magulang, lubos silang gamaan habang sabay na nalulungkot. Pinangunahan ni Celeste ang mga tao papasok sa marangyang gusali. Ang napakalaking pagong ay pamunit ng puwang, pumasok sa loob, at nawala. Ilang sandali pa, mabilis na nagsara ang puwang. Kabanata 1388, tanging sina Nimbus, Wilfred, at Gamora ang naiwan sa kalangitan sa itaas ng Planet Royal. Uncle Wilfred, sa tingin mo ba nalampasan ng Universe Enforcer na ito ang Eternal Realm at naabot ang mas mataas na antas? Curious na tanong ni Nimbus. Hindi ko alam. Ang Eternal Realm ay isa ng malaking balakid para sa atin, at imposibleng mag-isip-isip. Maging ang hindi mabilang na mga taon ng mga makasaysayang talaan ng pamilya Barlow ay hindi pa ito ipinakilala ng detalyado, ngunit ang tiyak ay kahit na ang Universe Enforcer na ito ay hindi nalampasan ang Eternal Realm, siya pa rin ang nasa pinakatuktok. Walang alinlangan na mas mahusay siya kaysa sa isang baguhan tulad ni David. Dahan-daang sabi ni Wilfred, tumingin sa direksyon na iniwan ni David at ng iba pa. Buntong hininga. Iniisip ko kung maaari kong maranasan ang pagiging isang walang hanggan sa buhay na ito, sabi ni Nimbus na may buntong hininga. Nimbus, huwag kang panghinaan ng loob. Bago nagpakita si David, walang alinlangan na ikaw ang taong may pinakamalaking potensyal na pumasok sa Eternal Realm. Ngayon na si David ay isang hakbang sa unahan mo at nabigyang inspirasyon ka, dapat na mas maaga kang makapasok sa Eternal Realm. Nakikita ko, Tio Wilfred. Sinabi ni David na lulutasin niya ang lahat ng nakatagong panganib ng Milky Way kaya hindi dapat banta ang Milky Way. Sa makatuwid, maaari akong pumunta sa pag-iisa kaagad, at hindi ako lalabas hanggat hindi ko nararating ang Eternal Realm, mariing sabi ni Nimbus. Na-inspire din siya. Dapat malaman ng isang tao na siya ay kilala bilang ang pinaka-talented sa Milky Way noon, at siya rin ang may pinakamagandang pagkakataon na makapasok sa Eternal Realm. Gayunpaman, si David ay lumitaw nang wala sa oras at direktang pumasok sa Eternal Realm habang siya ay napakalayo pa rin. Higit pa rito, masasabi ni Nimbus kung gaano pinahahalagahan at pinahahalagahan ng mga Universe Enforcer si David. Ang dahilan kung bakit ito nangyari ay dahil nakilala nila ang talento ni David. Kung hindi, bakit magiging napakakumbabo ng Universe Enforcer sa isang tao mula sa isang mababang antas ng sibilisasyon na walang anumang background? Sobrang pinahahalagahan ng kabilang partido si David, ngunit hindi man lang sila tumingin kay Nimbus. Ang pagmamataas ni Nimbus ay tumama ng husto. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang pumunta sa pag-iisa at hindi lalabas hanggat hindi niya narating ang Eternal Realm. Buti naman magkaroon ng ganyang determinasyon. Nimbus, hindi ka nagkukulang sa talento. Hanggat pinatitibay mo ang iyong mga paniniwala, makakarating ka sa Eternal Realm sooner or later. Matanda na ako kaya hindi ko akalaing magkakaroon ako ng pagkakataong makalusot sa buong buhay ko. Makakaasa ka at magre-retreat. Babantayan ko ang Planet Royal habang wala ka. Salamat, Tio Wilfred. Hindi nakialam si Gamora sa usapan ng dalawa at hindi man lang narinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Sa halip, blanko lang siyang nakatingin sa espasyong iniwan ni Astrid. Nag-aalala at nalulungkot pa rin siya sa pag-alis ng kanyang anak. Bilang prinsesa ng Milky Way Empire, si Astrid ay minahal ng libo-libo mula nang siya ay isilang. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil palagi siyang napapaligiran ng mga katulong. Gayunpaman, ang kanyang pag-alis sa isang mas mataas na antas ng sibilisasyon ay nangangahulugan na siya ay hindi na isang prinsesa. Kung wala ang kanyang mga kasambahay, kakailanganin niyang gawin ang lahat ng mag-isa, at baka mabuli siya ng mga lalaking may awtoridad. Bagamat makapangyarihan at mahuhusay si David, wala siya sa mas mataas na antas ng sibilisasyon, at malamang na mahihirapan siyang protektahan silang lahat. Napansin din ni Nimbus na may mali kay Gamora.
Niyakap niya ang mga balikat ni Gamora at inilaw ito ng mahina, "Gami, huwag kang masyadong mag-alala. Lumaki na si Astrid at maya-maya ay iiwan na rin niya kami. Hindi tayo laging nasa tabi niya para protektahan siya." Pinili niya ang landas na ito, at bagamat medyo magulo, naniniwala akong malalampasan niya ito. Alam ko, pero ang pag-iisip na baka matagal ko nang hindi makikita si Astrid, nakakalungkot, humagulgol si Gamora. Hinawakan ni Nimbus si Gamora sa kanyang mga bisig ngunit hindi nagsalita. Inilagay niya ang kanyang nag-iisang anak na babae ng labis na pag-iisip at pagmamahal. Ganun din ang sakit na nararamdaman niya sa puso niya ngayong hiwalay na siya rito. Gayunpaman, bilang isang lalaki, hindi siya maaaring umiyak tulad ni Gamora. Kabanata 1389. Nagtipo ng grupo sa Marangyang gusali sa likod ng napakalaking pagong. Magalang na tumayo sina Mia at Astrid sa likod ni David. Ang iba ay tumingin kay David na may kalahating ngiti, naghihintay na ipakilala niya ang dalawa. Sanay na si Celia at ang iba pa sa pagdadala ni David ng mas magagandang babae. Alam din nilang tiyak na walang malaking relasyon si David sa dalawang ito. Kaya lang, medyo malambot ang puso ni David, kaya nahihirapan siyang tumanggi sa mga kahilingan ng mga kaibigan. "David, hindi mo ba ipapakilala itong dalawa?" Tanong ni Celeste. "Ang pangalan niya ay Mia at siya ang aking subordinate. Nakilala ko siya noong una akong dumating sa Planet Royal, at siya ay kasama ko ng mahabang panahon. Inaasahan din niyang pumunta at makita ang isang mataas na antas ng sibilisasyon." Itinuro ni David si Mia at ipinakilala siya. Sa oras na ito, humakbang si Mia at sinabing, "Hi, mga babae. Ang pangalan ko ay Mia, at ako ay katulong ni David. Noong hinahabol ako, nagkataon na dumaan siya at iniligtas ako. Noong panahong iyon, lihim akong nanumpa na susundan ko siya hanggang sa mamatay ako para pagsilbihan siya at suklian ang kanyang biyaya." Itinuro ni David si Astrid at ipinakilala, Astrid ang pangalan niya. Siya ang prinsesa ng Milky Way Empire, at magkaibigan kami. "Hello, mga babae. Ang pangalan ko ay Astrid. Sa totoo lang, si David din ang aking tagapagligtas, at hindi na ako prinsesa. Sana alagaan ako ng lahat." Tumayo din si Astrid at nagpakilala. "David, sa totoo lang, Nigel, iligtas ka lang ba ng magagandang babae?" Pang-aasar ni Celeste. "Celeste, tigilan mo na ang pagpapatawa sa akin," sabi ni David na nawala ng masabi. "Hindi ba totoo ang sinabi ko? Kung hindi, bakit mo lamang iniligtas ang dalawang magagandang babae? Marami na akong nailigtas na tao. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Mia. Matagal na niya akong kasama. Nailigtas natin ang maraming planeta ng magkasama." "Ma'am, nagsasabi po ng totoo si David. Kami ang gustong sumama," at walang pusong tumanggi si David. Pagkatapos, ipinakilala ni David si Celeste, Celia, at ang iba pa sa kanilang dalawa. Siyempre, pinakilala niya si Celia bilang girlfriend niya. Lahat sila ay babae, at magaganda. Tsaka sobrang humble sina Mia at Astrid, lalo na si Astrid. Imposibleng hulaan na siya ay isang prinsesa na minamahal ng libu-libong tao. Mabilis na naging isa ang grupo ng mga babae. Si Celia, ang opisyal na kasintahan, ay hindi tumutol, kaya ang ibang mga babae ay may mas kaunting karapatan na maabala. Pinanood ni Amadi ang lahat ng ito mula sa gilid na may paghanga. Masasabi niyang naperpekto ni David ang kanyang pamamaraan. Paano niya nagawang makakuha ng napakaraming magagandang dilag para magkasundo? Sa bayan ni Amadi, normal sa isang makapangyarihang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Ang mga magagandang babae ay nagmamahal sa mga bayani. Marami sa kanila ang may higit sa 10 asawa, o higit pa, lalo pang wala pang 10. Pagkatapos ng lahat, kapag sila ay nasa Eternal Realm, magkakaroon sila ng walang katapusang habang buhay. Ang ilang mga sinaunang halimaw na nabuhay ng 10,000 o kahit daan-daang libong taon ay mga halimbawa ng aklat-aralin ng pagkakaroon ng isang nayon ng mga asawa at supling. Gayunpaman, sa kasong ito, ang mga asawang babae ay hindi magkakasundo gaya ng mga manliligaw ni David. Palagi silang nag-aaway at nakikipagsapalaran laban sa isa't isa upang magsikap para sa pabor. Maglalaban sila sa mga tuntunin ng lakas, background, at paraan. Sa panlabas, ang mga asawa ay magiging magalang at nakangiti, ngunit lihim na nais nilang mamatay ang iba.
Ito ang kaso ng ama ni Amadi. Kahit na ang kanyang ina ay ang matriarch ng Star Mansion, ang kanyang ama, ang pinuno ng Star Mansion, ay may higit sa 30 babae bukod sa kanyang ina. Wala siyang choice kundi pakasalan silang lahat. Upang madagdagan ang populasyon ng Star Mansion at umunlad ito, ang bawat ulo ay magpapakasal ng hindi bababa sa 20 o 30 babae. Ito ang tradisyon ng mga ninuno ng pamilyang Star. Kung ang ina ni Amadi ay hindi makapangyarihan at walang iridescent sect bilang kanyang suporta, hindi siya kailanman magiging asawa ng ulo ng Star Mansion at magkakaroon ng kapangyarihang takutin ang napakaraming concubines. Ang bawat isa sa mga concubines ay may isang malakas na background. Kung hindi ito ang kaso, hindi rin masisiyahan si Amadi sa kanyang kasalukuyang katayuan bilang nakababatang pinuno ng Star Mansion. Kabanata 1390. Sa hinaharap, siya rin ang magiging pinuno ng Star Mansion. Marami sa kanyang mga kapatid ang humanga sa kanyang posisyon, at lahat sila ay nagnanais na si Amadi ay ma-accident sa labas at hindi na bumalik. Nagplano si Amadi na humanap ng panahon para matuto kay David ng mag-isa. Dati ay nalulula ang kanyang ama sa mga ganitong bagay. Sa malapit na hinaharap, makakaharap din niya ang mga bagay na ito. Dapat magkaroon ng maraming karanasan si David sa paglalaro ng tagapamagitan. Sa lakas ni Amadi, masasabi niyang taos-pusong tinanggap ni David at ng kanyang mga manliligaw ang dalawang bagong dating na sina Mia at Astrid. Walang pagkukunwari. Ang sitwasyong ito ay bihira. Natuwa si David nang makita niyang maayos ang pakikitungo ng lahat sa ilalim ng koordinasyon ni Celia. Sa totoo lang, hindi si Celia ang pinakamagaling sa mga babaeng ito. Hindi siya talented, at hindi top-notch ang kanyang kagandahan. Si Selena, Mia, at Astrid ay mas maganda sa kanya. Gayunpaman, sa isip ni David, si Celia pa rin ang tanging para sa kanya, kasunod si Pearl. Sa dalawang babaeng ito, ang isa ay nagkagusto sa kanya at naghintay sa kanya ng tahimik sa loob ng ilang taon, pagkatapos ay agad na ipinagtapat ang kanyang pagmamahal nang marinig niya na siya ay itinapon. Samantala, ang isa naman ay hindi humingi ng anumang kapalit matapos niyang tulungan siyang pamahalaan ng East League Capitals at pinili pa niyang isakripisyo ang sarili para sa kanya. Malaki ang naiambag ni Pearl sa mabilis na pagpapabuti ng lakas ni David noong siya ay nasa Earth. Ang dalawang ito ay ang mga batang babae na talagang hindi maaaring bigin ni David. Yung iba naman, si David lang ang makakasabay. David, pagdating natin sa Beast Galaxy, hindi ako magpapakita ng mukha. Hahayaan ko si Amadi na sumama sa iyo para lutisin ang bagay sa Nine-Headed Serpent Clan, sabi ni Celeste kay David. Okay, Celeste, sagot ni David. Amadi, pagdating ng panahon, sasamahan mo si David para turuan ng leksyon ang Nine-Headed Serpent Clan, para maalala nila at itigil na nila ang pang-aapi sa iba pang mahihinang grupo. Oo, Ms. Celeste, sige, Atris muna ako. Huwag mo akong pakialaman kung walang urgent. Tumalikod si Celeste at umalis. Kinailangan niyang sugpuin ng buong lakas ang enerhiyang bumabagabag sa kanyang katawan para pigilan itong pumutok. Noong nakaraan, kaya niyang sugpuin ito ng 70% ng kanyang lakas. Ngayon, kailangan niya ng 100% ng kanyang kapangyarihan para sugpuin ito. Sana kayanin ko. Hanggat bumalik siya sa iridescent sect kung saan naroon ang kanyang amo, magiging maayos ang lahat. Kung hindi, maaari lamang niyang hilingin kay David na tumulong. Pero kung gagawin ko iyon, baka ma-addict ako dito. Napabuntong hininga si Celeste sa loob. Hindi niya gustong gawin ang ganoong bagay sa isang lalaking mas bata sa kanya. Hindi man lang sa pantasya. Sa sandaling siya ay nalulong, natakot siya na hindi niya magagawa nang wala si David sa buhay na ito. David, aalis na rin ako. Balitaan mo lang ako kapag nakarating na tayo sa lugar, sabi ni Amadi. Okay, Amadi, maraming salamat, pasasalamat ni David. Huwag mong sabihin yan. Magkapatid tayo, at ang mga problema mo ay akin din. Tinapik ni Amadi si David sa balikat at umalis na rin. Lumakad ang napakalaking pagong sa puwang sa napakabilis na bilis. Kahit na ang Beast Galaxy ay malayo sa Milky Way, malapit na nila itong maabot sa ilalim ng bilis ng kidlat ng napakalaking pagong. Kabanata 1391, Beast Galaxy. Tulad ng iminungkahing pangalan, ito ay isang kalawakan na binubuo ng mga hayop.
Hindi mabilang na lahi ng mga galaxy beast ang nagtipon dito upang magparami at mabuhay sa kanilang buhay. Ito ay isang antas 5 na sibilisasyon, at ito ang pinakamakapangyarihan sa mga kalawakan. Hindi lamang ito mabilang na beses na mas malakas kaysa sa Milky Way, isang antas 3 na sibilisasyon, ngunit ito ay mas malaki rin. Sa madaling salita, anumang lahi na nasa tuktok ng mga ranggo dito ay magagawang lipulin ang Milky Way. Ang Nine-Headed Serpent Clan ay isa sa mga kinatawan nito. Halos hindi lang sila makapasok sa top 10 sa Beast Galaxy. Gayunpaman, kung maaari nilang balewalain ang Universe Enforcers, madali nilang ibagsak ang Milky Way gamit ang kanilang buong puwersa. Hindi lang iyan, kung ililipat ng isa ang Milky Way sa Beast Galaxy, maaaring hindi nito sakupin ang higit sa 1/10 ng espasyo. Dapat malaman ng isa na marami pa ring hindi natuklasang mga lugar sa Milky Way. Kung susumiin ng isa ang lahat ng hindi natuklasang lugar, mas malaki ito kaysa sa mga kilalang lugar ng Milky Way. Kaya, maiisip lamang ng isa kung gaano kalaki ang Beast Galaxy. Ang Nine-Headed Serpent Clan ay naninirahan sa gilid ng Beast Galaxy, at ang tanging nasa pagitan nito at ng Milky Way ay ang Zone of Nothingness. Gayunpaman, napakalawak din ng Zone of Nothingness. Hindi ito matawid ng mga normal na tao. Sa kasamaang palad, para sa Nine-Headed Serpent Clan, ang mga tao sa Milky Way ay masarap na pagkain na maaaring magsulong ng paglaki. Kaya naman, palagi silang nag-aagawan para kontrolin ang Milky Way. Sa madaling salita, gusto nilang palakihin ang mga tao ng Milky Way para kainin nila ang mga ito anumang oras na gusto nilang isulong ang kanilang paglaki. Gayunpaman, ang Nine-Headed Serpent Clan ay isang malaking lahi sa level 5 na sibilisasyon. Ayon sa Universe Convention, hindi sila pinayagang gumawa ng aksyon laban sa Milky Way, na level 3 lamang na sibilisasyon. Ito ang panuntunang itinakda ng isang mataas na antas ng sibilisasyon, at ang Universe Enforcers ang mga taong nagtakda ng mga panuntunang ito. Kung wala ang Universe Enforcers at ang Universe Convention, ang universo ay magiging magulo. Magkakaroon ng patuloy na digmaan sa pagitan ng mga kalawakan at lahi, at ang mga sibilyan ay hindi magkakaroon ng araw ng kapayapaan. Ang malakas ay lalamunan ng mahina upang maging mas malakas, habang ang mahina ay hindi magkakaroon ng pagkakataong lumago. Ito ang nangyari hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. Noon, walang mga paghihigpit na itinakda ng Universe Convention. Kahit na napansin ng mga mataas na antas ng sibilisasyon na may hindi tama at nakabuo ng Universe Convention, walang gustong sumunod sa mga patakaran. Ginawa pa rin nila ang lahat ng gusto nila at tuluyang binaliwala ang Universe Convention hanggang sa dumating ang Universe Enforcers para durugan ang mga ambisyon ng mga taong iyon. Pinarusahan nila ang mga lumalabag sa panuntunan at nilipol pa ang ilan sa mga mayabang. Maya-maya, natauhan ang lahat. Mula noon, ang reputasyon ng Universe Enforcers ay umalangaw sa buong universo. Kahit na lumipas ang napakaraming oras, hindi kumupas ang kanilang reputasyon. Siyempre, ang Universe Enforcers ay lilito paminsan-minsan. Hahanapin nila ng palihim ang mga lumalaban sa Universe Convention at paparusahan sila ng mahigpit. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit itinakda ng mataas na antas ng sibilisasyon ng Universe Convention na higpitan ang mga lahi ng universo ay hindi para mapanatili ang kaayusan ng universo at protektahan ang mahihina. Hindi sila ganoon kataas. Sa halip, ayaw nilang ipanganak muli ang mga sibilisasyon na nasa level 6 pataas. Ito ang pinakamahalagang dahilan. Pagkatapos ng lahat, ang universo ay masyadong malaki. Kung ang lahat ay patuloy na pinipilit ng digmaan, posible na ang isang mataas na antas ng sibilisasyon ay biglang ipanganak sa isang sulok ng universo. Ito ang hindi gustong makita ng mga gumagawa ng panuntunang iyon. Sa gilid ng Beast Galaxy, sa lugar kung saan pinamunuan ng Nine-Headed Serpent Clan, isang malaking bitik ang biglang lumitaw sa kalawakan. Isang napakalaking pagong ang umakyat mula sa siwang at tumayong matangkad sa kawalan. Dagandong. Ang napakalaking pagong ay nagpakawala ng isang tunog na tila isang dagandong. Nagdulot ito ng pagkahilo sa hindi mabilang na mga nilalang sa nakapalibot na mga planeta. Tumangala sila sa kawalan sa itaas nila dahil sa gulat na gusto nilang makita kung ano ang gumawa ng ingay na iyon. Ang hitsura ng napakalaking pagong ay agad na nakakuha ng atensyon ng Nine-Headed Serpent Clan.
Agad na dumating sa pinangyarihan ang pinuno at senior elder ng Nine-Headed Serpent Clan, sina Lucius at Serpentine. Kabanata 1392. Ang mga tao ang pinakamabisang nilalang sa universo. Sa makatuwid, ang lahat ng lahi sa universo ay gagayahin ang anyo ng tao. Parehong lumitaw si Lucius at Serpentine sa anyo ng tao. Sa panahon lamang ng labanan, babalik sila sa kanilang orihinal na anyo at ipapakita ang 100% ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sa pagtingin sa napakalaking pagong na hindi maipaliwanag na lumitaw sa kanyang harapan habang naglalabas ng aura na pag-aari lamang ng isang malakas na Eternal Realm Ruler Ranker, pareho silang nataranta. Base sa nalaman nila, parang walang lahi ng pagong sa Beast Galaxy, di ba? Kahit na mayroon, sila ay magiging lubhang mahina. Bakit may napakalaking pagong mula sa Eternal Realm dito? Gayun din, sa sandaling ito ay nagpakita, gumawa ito ng napakalakas na ingay. Malinaw, hindi ito dumating sa kapayapaan. Maghintay, biglang napagtanto ng dalawa na may mali. Nakita nila na mayroon talagang isang gusali sa likod ng napakalaking pagong. Ako, ito bang napakalaking pagong ay sakay lang? Nagkatinginan sina Serpentine at Lucius. Sa sandaling ito, nakaramdam sila ng labis na pagkagulat sa kanilang mga puso. Malinaw, ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring gumamit ng isang Eternal Realm Ruler Rank Beast bilang kanilang sakay. Kahit na ito ay isang pagong lamang, ito ay isang Eternal Realm Ruler Ranker. Tanging isang taong mas malakas kaysa sa ito ang makakapagpaamo ng isang behemoth ng antas na ito. Sino ito? Ano ang ginagawa nila sa teritoryo ng Nine-Headed Serpent Clan? Maaari ko bang malaman kung ano ang ginagawa ng iyong kamahalan sa teritoryo ng Nine-Headed Serpent Clan? Hindi napigilan ni Serpentine na magtanong. Long time no see, Nine-Headed Bastards. Nakalimutan mo na ba ako? Isang pabirong boses ang umalingaw sa kawalan, na ikinakulot ng noo ni Serpentine at Lucius. Ang taong ito ay hindi dumating ng payapa. Hindi sumagot ang dalawa, sa halip, tinitigan nila ang gusali sa likod ng napakalaking pagong. Gusto nilang makita kung sino ang nandito para manggulo. Pagkatapos magsalita ni David, lumabas siya ng gusali kasama si Amadi, pagkatapos ay naglakad patungo kay Serpentine. Sa sandaling makita niya si David, nakilala siya ni Serpentine. Ang bagong Eternal ng Milky Way, David Liddell. Hindi nagtagal, noong unang nakapasok si David sa Eternal Realm, binigyan niya si Serpentine ng isang pagpapakita ng lakas. Kaya naman, nagkaroon ng malalim na impresyon si Serpentine kay David. Siya ay gumala sa Beast Galaxy sa loob ng napakaraming taon, at gayunpaman, hindi pa nakaranas ng ganoong kalaking pagkawala. Isa sa kanyang mga ulo sa kanyang Eternal Golden Body ay pinutol ni David gamit ang kanyang espada mula sa isang kalawakan. Masasabing ang hakbang ni David ay hindi nakagawa ng malaking pinsala, ngunit labis pa rin itong nakakainsulto. Ito ay isang ganap na nakakahiya para sa Serpentine. Matagal na siyang nakatungtong sa Eternal Realm. Kahit na siya ay isa lamang Ruler Ranker, siya ay nasa mga huling yugto nito. Sa kabaligtaran, kakapasok lang ni David sa Eternal Realm, at siya ay isang baguhan na Ruler Ranker. Ang dalawa ay dalawang maliit na kaharian ang magkahiwalay. Talagang minamaliit ni Serpentine si David, isang bagong walang hanggan, at iyon ang dahilan kung bakit nangyari iyon. Hindi may kakaila na nakakatakot ang espada ni David. Kahit na matagal na, natatakot pa rin si Serpentine dito. Kabanata 1393. Ang Nine-Headed Serpent Clan, isa sa nangungunang 10 malalakas na karera sa Beast Galaxy, ay ang uri din ng karakter na maghihiganti para sa pinakamaliit na hinaing. Matapos magdusa ng napakalaking kawalan ng kaharap si David, natural, hindi ito basta-basta pakakawalan ni Serpentine. Bilang karagdagan, alam din nila ang hindi mapagkakasunduang relasyon sa pagitan ng Nine-Headed Serpent Clan at ng mga tao mula sa Milky Way. Ang Nine-Headed Serpent Clan ay nabigo na sakupin ng Milky Way ilang beses bago. Sa pagkakataong ito, isang Eternal ang isinilang sa Milky Way at napakalakas sa sandaling makapasok siya sa Eternal Realm. Kung patuloy na lalago si David, malamang na siya ang magiging dahilan ng pagpatay ng lahi ng Nine-Headed Serpent Clan sa hinaharap. Sa makatuwid, kamakailan lamang, sila ay nagpaplano laban sa Milky Way. Ang Nine-Headed Serpent Clan ay gumastos pa ng maraming pera upang humingi ng tulong sa dalawang lahi. Kahit na hindi nila matalo ang Milky Way,
kailangan nilang alisin si David, isang potensyal na malaking banta. Ang hindi inaasahan ng Nine-Headed Serpent Clan ay darating si David sa kanila bago sila makakilos. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? At ano itong napakalaking pagong sa Eternal Realm? At saka, tutulungan ba siya ng binata sa tabi ni David na gumawa ng kaguluhan para sa Nine-Headed Serpent Clan? Sabay na nag-isip sina Serpentine at Lucius. Tumingin si Lucius kay Serpentine, bahagyang tumango, at sinenyasan ni Serpentine na naiintindihan niya. Tahimik siyang naglabas ng isang bagay mula sa kanyang kamay at bahagyang dinurog iyon. Isang invisible wave ang kumalat at naglakbay sa malayo. Ang bilis ay napakabilis na maaari pang tumagos sa kawalan. Sa oras na ito, naabot na nina David at Amadi ang gilid ng likod ng napakalaking pagong, nakatayo sa tapat ni Serpentine at Lucius. Ang malakas na kapangyarihan ng isip ni David ay aktwal na nakakita ng maliliit na paggalaw ni Serpentine. Gayunpaman, hindi niya ito pinigilan. Ang kabilang partido ay tumatawag lamang ng tulong. Sa tabi ni Amadi, isang Universe Enforcer, bakit siya matatakot dito? Dagdag pa, si Celeste, isang nakakatakot na pag-iral, ay nasa likod din niya. Dalhan mo, tumawag ng maraming katulong na mayroon ka. Makakatakot pa rin sila Turnless kapag narinig nila ang pangalang Universe Enforcer. Inaasahan ito ni David. Kung alam ng mga katulong na tinawag ng Nine-Headed Serpent Clan na kaharap nila ang Universe Enforcers, anong uri ng ekspresyon ang mayroon sila? Magtutulungan ba sila para bugbugin ang Nine-Headed Serpent Clan? David, ikaw ay mula sa Milky Way, kaya anong ginagawa mo sa Beast Galaxy? Tanong ni Serpentine. Ano, ang Nine-Headed Serpent Clan lang ba ang pinapayagang magpadala ng mga tao para guluhin ang Milky Way? Hindi ba ako pinapayagang pumunta sa iyong teritoryo mula sa Milky Way? Ano ito? Ngumisi si David. David, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pinag-iisipan namin ang aming negosyo sa Beast Galaxy, kailan pa kami tumawid para guluhin ang Milky Way? Huwag kang magbubuga ng kalokohan. Galit na sabi ni Serpentine. Sok. Serpentine, marami na akong nakilalang walang hiyang tao, pero ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganyang walang hiya. Ginagaya nga ng mga nasasakupan ng mga bisyo ng kanilang nakatataas. Parang lahat ng Nine-Headed Serpents ay katulad mo. Ikaw, nawalan ng masabi si Serpentine matapos sumagot si David. David, ikaw ay nasa Beast Galaxy at ito ang teritoryo ng Nine-Headed Serpent Clan, hindi ang Milky Way. Sabihin mo sa amin kung bakit ka nandito, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, putol ni Lucius. Gaano ka kawalang awa? Halika sa akin. Tatanggapin ko lahat ng meron ka. Naiinis na sabi ni David. Tumingin si Lucius kay David at hindi nagpatuloy sa pag-aaksaya ng kanyang hininga. Sa halip, umungol siya, lahat, isang Eternal mula sa Milky Way ay dumating sa Beast Galaxy upang sumakay sa lahat. Kung hahayaan natin siyang magpatuloy, paano ipagpapatuloy ng Beast Galaxy ang pagpapakita ng ating mga mukha sa iba? Ano sa tingin mo? Pagkasabi niya nun, may boses na napabalik. Kabanata 1394, Lucius, itigil mo na ang pagpukaw ng damdamin ng lahat. Isa itong usapin sa pagitan ng Nine-Headed Serpent Clan at ng Milky Way. Huwag ay drag ang lahat dito. Nagawa mo na ang gawa at inani mo ang lahat ng benepisyo, ngunit ngayon gusto mong tulungan ka ng lahat ngayong narito ang iyong kalaban upang maghayganti. Anong klaseng logic ito? Ang nagsalita ay si Tarzan, ang pinuno ng Titan Giant Ape Clan ng Beast Galaxy. Ang Titan Giant Ape Clan at Nine-Headed Serpent Clan ay matandang magkaaway. Ang dalawang karera ay lumaban sa loob ng 10,000 taon, at bawat isa ay nasiyahan sa kanilang patas na bahagi ng mga tagumpay. Sa puntong ito, walang paraan ang magkabilang panig upang makitungo sa isa. Paano mapalampas ni Tarzan ang pagkakataong ito para tuyain ang Nine-Headed Serpent Clan? Tarzan, ang hinaing sa pagitan natin ay isang bagay sa loob ng Beast Galaxy, ngunit ngayon ay nagsasangkot ito ng dalawang kalawakan. Hindi ka ba taga Beast Galaxy? O nakipagkamay ka na ba sa kalaban? Angal ni Lucius. Kung si David ay hindi nakahanap ng mga katulong at may 3 Eternal sa kanyang tabi, si Lucius ay nakipagtulungan na kay Serpentine para alagaan si David. Hindi man nila kayang patayin si David,
Seryosong sasaktan nila siya para maturuan siya ng malalim na aral para hindi na siya magpatuloy sa paglaki. Ngayon, ang kanilang kalaban ay may 3 Eternal, kaya kahit na mag-recruit si Lucius ng 2 pang katulong, ito ay magiging 4 laban sa 3, at hindi sila makakapagdulot ng nakamamatay na pinsala kay David. Kinailangan ni Lucius na kunin ang iba pang lahi ng Beast Galaxy na pumanig sa kanya. Kung siya ay matagumpay, magkakaroon siya ng magandang pagkakataon na patayin si David dito mismo. Totoo na ang Eternals ay immortal, ngunit hanggat ginamit ni Lucius ang lahat ng kanyang lakas upang sirain ang lahat ng bagay kay David sa isang iglap nang hindi siya iniiwan ng kahit isang patak ng dugo, kung gayon si David ay hindi makakabuo kahit na mayroon siya ng lahat, ang kakayahan sa mundo. Ito ay isa at tapos na diskarte. Lucius, itigil mo na ang pagbibintang sa akin. Sino ang nakipagsanib puwersa sa Milky Way? Hindi ko lang matiis ang Nine-Headed Serpent Clan. Upang mabilis na lumaki, talagang gusto ninyong palakihin ang mga tao, ang pinakamabisang nilalang sa lahat, upang maging pagkain ninyo. Isa na itong bukas na sikreto. Sa paglipas ng mga taon, nakalusot ka sa Milky Way ng maraming beses upang subukang kontrolin ang mga tao. Ngayong mayroon na silang Eternal at narito para sa paghihiganti, pinagbabantaan mo ang lahat gamit ang isang banal na layunin. Bakit hindi mo naisip ito noong kumakain ka ng tao? Nagpatuloy si Tarzan, na sinasabi ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Nine-Headed Serpent Clan sa Milky Way sa mga nakaraang taon. Masasabi niyang malakas si David sa pagkakataong ito. Malinaw, si David ay ganap na handa at dumating upang maghiganti. Hanggat hindi nakikialam ang ibang lahi ng Beast Galaxy, ang Nine-Headed Serpent Clan ay nasa panganib ngayon. Sa madaling salita, kahit na nakatakas sila sa sakuna na ito, tiyak na magdudulot sila ng malubhang pinsala. Walang alinlangan na ito ang pinakamagandang balita para sa Titan Giant Ape Clan. Kahit na ang Titan Giant Ape Clan ay matipuno, hindi sila tanga. Anumang lahi na maaaring mag-transform sa tao ay hindi tanga. Alam din nilang samantalahin ang sitwasyon upang lumikha ng pinakamahusay na resulta para sa kanilang sarili. Tarzan, puputulan ko ang bibig mo kapag patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan. Sa sandaling ito, malapit nang sumabog ang galit ni Lucius. Ang ginawa nila ay halos hindi isang lihim sa Beast Galaxy, ngunit ito ay naiiba nang sabihin ito ni Tarzan sa harap ng lahat. Ang rate ng tagumpay ng plano ni Lucius na gamitin ang pagtatalo sa pagitan ng mga kalawakan upang patayin si David ay bumagsak sa halos 0. Mas alam mo sa puso mo kung kalokohan ang sinasabi ko. Lahat, mangyaring huwag tulungan ang taong ito, dapat nilang tanggapin ang mga kahihinatnan ng kanilang sariling mga pagkakamali. Ikaw, napatingin si Lucius sa kawalan sa direksyon ni Tarzan. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-iba ng marahas. Isang layer ng gintong liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Ito ang unang tanda ng pag-activate ng Eternal Golden Body. Kabanata 1395, napatingin si David kay Lucius, na galit na, hindi na nakaimik. Anong nangyayari? 2 pangungusap lang ang sinabi niya at ang Nine-Headed Serpent Clan ay malapit ng makipaglaban sa iba. Ngayon, nasa supporting role siya. Naalala ni David ang lalaking nang asar kay Lucius. Tila siya ang pinuno ng Titan Giant Ape Clan. Sa huling pagkakataong tumuntong siya sa Eternal Realm, nagpakita si Tarzan upang balikan si Lucius hanggang sa siya ay nawalan ng salita. Hindi inaasahan ni David na babalik siya sa pagkakataong ito. Tila may malaking awayan sa pagitan ng Titan Giant Ape Clan at ng Nine-Headed Serpent Clan. Ano, Lucius, base sa kinikilos mo, iniisip mo bang awayin ako? Tapos halika na, kailan pa ako natakot sa iyo, Tarzan? David, kapatid ko, hayaan mo akong tulungan kang subukan muna ang taong ito, at pagkatapos ay maaari mong samantalahin ang pagkakataong kumilos. Ang boses ni Tarzan ay nanggaling sa kawalan. Nasa bingit na ng pagsabog si Lucius matapos siyang i-trigger ni Tarzan. Siya ay handa na buhayin ang Eternal Golden Body upang turuan si Tarzan ng isang leksyon. Gayunpaman, matapos marinig ang sinabi ni Tarzan, halos lahat ng kanyang galit ay napawi. Hindi niya inalagaan si David at ang iba pang Eternals na dumating para manggulo, kaya hindi matalinong kaladkarin si Tarzan sa labanan. Kalimutan mo na, ang isang bayani ay hindi magdurusa sa agarang pagkalugi.
Dapat tiisin ko muna ngayon. Pagkatapos tanggalin si David, hahanap ako ng paraan para bayaran ito ng Titan Giant Ape Clan. Napaisip si Lucius sa sarili. Ang sinabi ni Tarzan ay tila hindi natakot kay Lucius at handang ihagis ang hamon at labanan siya, ngunit ang kanyang huling pangungusap ay walang alinlangan na isang paalala kay Lucius. Hindi mo pa rin nakikitungo si David na pumunta rito para manggulo. Hindi mo ba binibigyan ng pagkakataon si David at ang iba pa kung aawayin mo ako ngayon? Dapat sabihin na si Tarzan, ang pinuno ng Titan Giant Ape Clan, ay medyo matalino. Hindi siya tulad ng ilang mga lalaki na may maayos na mga paangunit simpleng pag-iisip. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang nagpoprotekta sa kanya at sa reputasyon ng Titan Giant Ape Clan, ngunit ginawa rin nila si Lucius na huwag ng ahas gumawa ng anuman sa kanya. Sa huli, nagpahayag din siya ng mabuting kalooban kay David. Masasabing nakapatay siya ng 3 ibon gamit ang isang bato. Sa IQ ni David, natural na naiintindihan niya ang nangyayari. Mukhang hindi rin madaling pakitunguhan si Tarzan. Bakit ang karamihan sa mga galaxy beast na ito ay mas matalino kaysa sa mga tao? Tarzan, ang usapin sa pagitan ng ating dalawang lahi ay, pagkatapos ng lahat, isang panloob na salungatan sa loob ng Beast Galaxy. Pag-usapan natin ito mamaya. Ngayon, dapat nating labanan ang mga tagalabas ng sama-sama. Una, dapat nating alagaan si David, ang punk mula sa Milky Way na pumunta rito para manggulo, at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang tungkol sa iba pang mga bagay. Huminga ng malalim si Lucius at sinabi habang pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Lucius, dapat mong alagaan ang gulo na ito, ikaw mismo ang lumikha ng Nine-Headed Serpent Clan. Nandito si David para sa iyo. Kaya huwag mo kaming idamay. Hindi kami tanga at hindi kami sasali sa gulo mo. Tumahimik si Tarzan pagkasabi nito at hindi na umimik. Naabot na ang kanyang layunin, at ang susunod na hakbang ay upang makita kung gaano kalayo ang magagawa ni David. Sana, masugitan man lang niya ang Nine-Headed Serpent Clan at magdusa sila ng malaking pagkalugi. Kung hindi, ang kanyang mga pagsisikap na tulungan si David ay magiging walang kabuluhan. Lahat naman kasi, dahil umabot na sa atin ang Milky Way, may dapat tayong gawin, di ba? Kailan tayo mga Galaxy Beast nakatanggap ng ganitong pagtrato? Upang mapanatili ang dignidad ng Beast Galaxy, sana ay magkaisa ang lahat at ma-take ang mga tagalabas. Nag-iingay pa si Lucius, nais niyang pukawin ang katwiran ng mga pangunahing lahi sa Beast Galaxy, at kumilos laban kay David, isang tagalabas, ng magkasama. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita ng napakatagal, walang tumugon sa kanya. Napaka-impluwensya ng sinabi ni Tarzan. Sila ay nasa Beast Galaxy at si David ay isang tagalabas mula sa isang mas mababang sibilisasyon, at kahit na pagkatapos niyang tumuntong sa Eternal Realm at dalhin ang Milky Way sa mid-level na sibilisasyon, ito ay malayo pa rin, mas masahol pa kaysa sa isang naitatag na level 5 na sibilisasyon tulad ng Beast Galaxy. Gayunpaman, ang ilang makapangyarihang lahi na handang magsalita laban kay David, isang tagalabas, ay tumahimik pagkatapos gumawa ng ganoong kaguluhan si Tarzan. Tama si Tarzan, hindi pumunta si David dito para salakayin ang buong Beast Galaxy dahil wala lang siyang lakas. Lalabas lang siya para maghiganti sa Nine-Headed Serpent Clan. Kabanata 1396. Ito ang lahat ng mga krimen na ginawa ng Nine-Headed Serpent Clan. Bakit kailangan nilang madamay sa gulo na ito? Kinakausap pa rin ni Lucius ang sarili. Naisip niya na ito ang mag-uudyok sa lahat na sama-samang salakayin si David. Kung hindi dahil sa sinabi ni Tarzan kanina, baka may sumulong na talaga. Sa puntong ito, hindi na nakatiis si David. 2 sentence lang ang sinabi niya hanggang ngayon, pero patuloy pa rin sa pagsasalita si Lucius. Hiniling sa kanya ni Celeste na harapin ito sa lalong madaling panahon. Kung magpapatuloy ito, hindi niya alam kung gaano katagal si Lucius. Lucius, hanggang kailan ka magdadaldo? Dapat kang maging malinaw tungkol sa layunin ng aking pagbisita ngayon. Ang Milky Way ay tina-target mo sa loob ng maraming taon, kaya dapat bigyan mo ako ng paliwanag, di ba? Sabi ni David. Naiinis si Lucius na hinarang siya ni David. Naghintay siya ng ilang sandali. Gayunpaman, walang gustong lumapit. Gustong punatan ni Lucius si Tarzan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mangyayari.
David, hindi ko alam ang sinasabi mo, at wala akong dapat ipaliwanag sa iyo. Noong tumuntong ka sa Eternal Realm noong nakaraang pagkakataon, inatake mo ang Nine-Headed Serpent Clan ng walang dahilan, at ngayon ay naghahanap ka na naman ng gulo. Sa tingin mo ba mahina ang buong angkan natin? I think minamaliit mo ang Beast Galaxy, malamig na sagot ni Lucius. Ngumisi si David at hindi na nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Lucius. Sa halip, sinabi niya kay Amadi na nasa tabi niya, Amadi, parang wala tayong choice kundi kumilos ngayon. Ang kalaban ay may dalawang Eternal, kaya maaari kang pumili ng isa. Paano kung ipaubaya sa akin ang isa? Magiging Eternal ka lang, kaya mo ba? Mayroong dalawang nahuling ruler rank sa kabilang panig, bakit hindi natapos ni Amadi ang kanyang pangungusap? Naniniwala siyang maiintindihan ni David ang ibig niyang sabihin. Siyempre, walang problema si Amadi sa pagharap sa isang Eternal Realm Late Ruler Ranker. Bagamat si Amadi ay isa ring Eternal Realm Late Ruler Ranker tulad ng kabilang partido, siya ay mula sa isang mataas na sibilisasyong Jevil. Marami sa kanyang mga diskarte ay maraming beses na mas malakas kaysa sa mid-level na sibilisasyong ito. Gayunpaman, hindi inisip ni Amadi na ganoon din ang masasabi para kay David. Pagkatapos ng lahat, si David ay naging beginner na ruler ranker ng Eternal Realm. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig ay dalawang maliliit na kaharian. Hindi madaling malampasan ang dalawang maliliit na kaharian na ito upang talunin ang kanyang mga kalaban. Kaya, gusto ni Amadi na direktang sabihin ni David sa kabilang partido na siya ay isang Universe Enforcer. Kapag nalaman nila ito, tiyak na luluhod ang kabilang partido at magmamakaawa. Gano ito kasimple at kadali. Bakit siya mismo ang nagpipilit na kumilos? Amadi, malalaman lang natin pagkatapos kong subukan, nakangiting sabi ni David. Siyempre, alam niya ang ibig sabihin ni Amadi. Gayunpaman, alam ni David kung ano ang kulang sa kanya, at hindi iyon lakas. Nang makarating sila sa Star Kingdom, kumpiyansa si David na madaragdagan niya ang kanyang lakas sa maikling panahon gamit ang system. Wala siyang karanasan sa pakikipaglaban, at hindi ito maibibigay ng sistema sa kanya. Ngayong may napakagandang pagkakataon para sa kanya na madagdagan ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban, paano ito mapapalampas ni David? Bukod dito, nagkaroon siya ng malaking kumpiyansa matapos niyang putulin ang isa sa mga ulo mula sa Eternal Golden Body ni Serpentine. Kung ganoon, gusto ko siya, casual na itinuro ni Amadi si Lucius at sinabi. Hindi niya alam kung ano ang nagbigay ng kumpiyansa kay David na labanan ang isang taong mas mataas ang ranggo kaysa sa kanyang sarili. Gayunpaman, dahil sinabi ni David na gusto niya, mag-away na lang sila. Hindi man kayang talunin ni David ang kalaban, nandyan si MS. Celeste, sige, ipaubaya mo sa akin ang natitira, tuwang-tuwang sabi ni David. Kabanata 1397, naghahanda na sina David at Amadi at handang kumilos. Nakasimangot si Lucius. Talaga bang hinahayaan ninyong lahat ang mga taong ito mula sa Milky Way na gawin ang anumang gusto nila sa Beast Galaxy? Malakas na tanong ni Lucius. Lucius, dahil nandito si David para sa iyo, ipaglaban mo na lang siya. Dalawa lang sila kaya hindi ka nila binubuli in terms of numbers. At saka, kakapasok lang ni David sa Eternal Realm, ano ang gusto mong gawin natin? Napakahina ba ng Nine-Headed Serpent Clan na hindi mo kayang harapin ang hamon na ito? Sabi ng isang malalim at matunog na boses. Tumahimik si Lucius nang marinig niya ang boses na ito. Malinaw, ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay natakot sa kanya. Sa oras na ito, boom, boom, dalawang malalakas na putok ang sunod-sunod na. Umalangaw. Sina David at Amadi ay nag-activate ng kanilang Eternal Golden Bodies. Dalawang malalaking gintong figure ang nakatayo sa kawalan na tila mga higanteng nakatayong patayo. Kung titingnang mabuti, mapapansin na ang gintong higanti ni David ay mas maliit kaysa kay Amadi. Iba-iba ang laki ng Eternal Golden Body. Magbabago ito sa lakas ng isang tao. Kung mas malakas ang tao, mas malaki ang Eternal Golden Body. Kung si Celeste, isang Eternal Realm Sovereign Ranker, ang magpapagana sa kanya, ang higanti ni David ay aabot lamang sa kanyang mga tuhod. Tulad ng isang matanda sa tabi ng isang bata na ilang taong gulang. Ang Nine-Headed Serpent Clan ay nagdudulot ng kaguluhan sa Milky Way sa mahabang panahon,
at tinatrato pa nga ang mga tao sa Milky Way bilang pagkain. Ngayon, ako, si David Liddell, ay dumating upang mangolekta ng interes bilang master ng Milky Way. Nagsalita ang gintong higanteng binago ni David, at umalangaw-ngaw sa buong kawalan ang kanyang dumadagandong na tunog. Matapos makita na isinaaktibo ni David ang Eternal Golden Body, hindi ipapakita ni Lucius at Serpentine ang kanilang kahinaan. Kaya lang nilang lumaban. Pagkatapos, sabay na isinaaktibo ng dalawa ang kanilang Eternal Golden Bodies. Ang gintong liwanag ay sumikat sa kalangitan, na agad na nag-transform sa dalawang malalaking halimaw. Parehong ang dalawang halimaw na ito ay nagtataglay ng 9 na nakakatakot na malalaking ulo, at bawat ulo ay nagpapakita ng nakakatakot nitong dila. Ito ang totoong mukha ng Nine-Headed Serpent Clan. 2 tao at 2 hayop ang nakatayo sa hangin. Dahil sa eksenang ito, napasigaw si Celia at ang iba pa, na nanunood sa gusali sa napakalaking pagong, sa takot. Lalo na sina Celia, Pearl, at iba pa. Sila ay mas mahina at hindi nakaranas nito. Kasabay nito, nag-aalala rin sila sa kaligtasan ni David. Nakita ni Mia at Astrid na ginamit ni David ang Eternal Golden Body. Kaya naman, hindi sila masyadong nabigla. Gayunpaman, nang makakita sila ng 2 malalaking serpent na 9 na ulo, kinabahan pa rin sila para kay David. Ito ang unang pagkakataong nakita ito ni Lorraine. Habang pinagmamasdan niya ang 4 na higanteng nagtataas ang mga anino sa kawalan, wala siyang kahit katiting na takot sa kanyang puso. Sa halip, nakaramdam siya ng pananabik at pag-asa. Isang araw, maaabot din niya ang antas na ito. Inalo ni Selena si Celia at ang iba pang nasa gilid. Celan, magiging okay ba si David? Tanong ni Celia. Huwag kang mag-alala. Dahil ginagawa ito ni David, sigurado akong magiging maayos siya. Hindi naman sa hindi mo siya kilala ng husto. Hindi siya gagawa ng mga bagay na hindi niya tiwala sa sarili, pag-aaliw ni Selena. Sa kabila nito, may bakas ng pag-aalala sa mga mata niya. Nakatingin ang lahat sa 4 na malalaking figure sa di kalayuan. Haha, Amadi, mauna na ako. Sabi ni David sabay tawa ng malakas. Pagkatapos magsalita, hinimok niya ang higanteng gininto ang anino na humakbang pasulong at sumakay patungo kay Serpentine. David, last time na sinuwerte at nasaktan mo ako nung tinambangan mo ako. Sa pagkakataong ito, gusto kong ipakita sa iyo na hindi mo matatalo ang isang yumaong ruler ranker. Pagkatapos magsalita, kinasuhan din ni Serpentine si David. Nagkasalubong ang isang lalaki at isang hayop sa gitna. Inabot ni David at hinawakan ang isa sa mga ulo ni Serpentine, sinusubukang putulin ito. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng oras upang ibigay ang kanyang lakas, ang iba pang mga ulo ni Serpentine ay pumulupot sa itaas na bahagi ng katawan ni David, na hindi makakilos. Pagkatapos, pinakawalan ni Serpentine ang isang ulo niya at ibinuka ang bibig nito para harapin si David. Pagkatapos, nagsimulang mag-ipon ng kapangyarihan ang bibig nito. Hindi nagtagal, nabuo ang isang energy ball. Tila tatamaan nito si David habang hindi makakilos. Kabanata 1398. Sa oras na ito, dumating si Amadi at sinuntok si Serpentine sa ulo kung saan nag-iipon ang enerhiya. Boom! Ang bola ng enerhiya ay lumihis mula sa orihinal nitong posisyon at bumaril sa walang laman. Nang akmang tulungan ni Amadi si David, dumating din si Lucius. Kaagad, nakipag-ugnayan siya kay Amadi. Nagpumiglas si David na makawala sa mga pagpigil ni Serpentine. Sa totoo lang, kahit hindi dumating si Amadi para tulungan siya ngayon, may paraan pa rin si David para makatakas. Hindi pa niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. 4 na malalaking gintong figure ang lumaban sa kawalan. Ang bawat isa ay gumagamit ng pinaka-primitive na paraan, malapit na labanan. Si Serpentine at Lucius ay agad na nag-iipon ng mga bola ng enerhiya upang salakayin sina David at Amadi tuwing may pagkakataon sila. Gayunpaman, ang mga bola ng enerhiya ay hindi kailanman tumama sa kanilang mga target. Natural na hindi epektibo ang paggamit ng ganitong uri ng long-range attack sa malapitang labanan. Gayunpaman, ang isa sa mga bola ng enerhiya ay pinaputok patungo sa posisyon ng napakalaking pagong. Ikinasindak nito si Selena at ang iba pa na kinakabahan na nanunood sa labanan. Nakatingin lang sila nang walang magawa habang papalapit ang isang malaking bola ng liwanag. Sa pag-aakalang mapahamak na sila,
Ang bola ng enerhiya ay nawala nang walang bakas nang lumapit ito sa gusali na para bang hindi ito umiral. Ano? Ang eksenang ito ay naguguluhan din sa maraming Eternal sa Beast Galaxy. Hindi sila nagulat na maaaring harangan ng napakalaking pagong ang bola ng enerhiya ng Nine-Headed Serpent Clan. Pagkatapos ng lahat, ang napakalaking pagong ay isa ring walang hanggan. Gayunpaman, kakaiba na maaari nitong mawala ang energy ball ng walang bakas. Gayunpaman, hindi nila ito masyadong kinwestiyon. Matapos mawala ang energy ball, ang boses ni Celeste ay tumunog sa tenga ni Selena at ng iba pa. Manood ka na lang ng walang pag-aalala. Kakapasok lang ni David sa Eternal Realm, kaya nakakakuha siya ng karanasan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kabilang partido. Hindi siya malalagay sa panganib. Salamat, Celeste. Salamat, Guru. Nagpasalamat ang mga babae kay Celeste. Bumalik sila sa panunood ng labanan sa malayo ng walang pag-aalala matapos marinig ang sinabi ni Celeste. Hanggat hindi nasa panganib si David, si Lucius at Amadi ay pantay-pantay sa kanilang labanan. Hindi nila ginamit ang kanilang buong lakas. Ang layunin ni Amadi ay pigilan si Lucius na sumali sa laban nina David at Serpentine. Kung magagawa niya ito, matatapos ang kanyang misyon. Ngayon, masasabi niyang ginagamit ni David ang kanyang kalaban para magkaroon ng karanasan. Kahit na si Serpentine ang nangibabaw at pinipigilan si David, hindi siya nagdulot ng anumang malaking pinsala kay David. Si David ay palaging makakaiwas sa kanyang mga pag-atake sa mga pinakakritikal na sandali. Inis nitong si Serpentine. Isa siyang Eternal Realm Late Ruler Ranker, habang si David ay kakapasok lang sa Beginner Ruler Rank. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang talunin si David pagkatapos ng mahabang panahon. Napakaraming powerhouse ang nanunood sa labanang ito. Gaano ito kaiya? Sa huling paglabas, pinugutan siya ng ulo ni David sa isang sorpresang pag-atake at napahiya na siya sa Beast Galaxy. Kung hindi niya ito babalikan, paano niya mapapanatili ang kanyang prestihiyo? Nabalisa si Serpentine, at hahampasin na sana niya si David ng isang malaking hampas. Kailangan niyang bayaran si David. Nakipaglaban si David kay Serpentine para magkaroon ng karanasan sa pakikipaglaban sa isang Eternal. Kapag dumating ang kritikal na sandali, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip upang maiwasan ang pag-atake ng kalaban. Bagamat may bagbog ang kanyang buong katawan, wala ni isa sa kanyang mahahalagang bahagi ang nasugatan. Kabanata 1399. Boom! May malakas na tunog. Ang Void Punch na ginawa ni David ay tumama ng malakas sa dibdib ni Serpentine. Gayunpaman, nang tamaan si Serpentine, tumalikod din siya at buong lakas na ibinaba ang kanyang buntot kay David. Smack! Kapwa sila nakatanggap ng buong suntok ng kanilang kalaban at pasuray-suray na paatros. Ang mga lugar na kanilang nadaanan ay naiwan sa isang kagilahil-alas na gulo, at ang mga planeta sa daan ay nalipol. Ang Nine-Headed Serpent Clan ay isang lahi na magaling sa depensa at may malalakas na pangangatawan. Samantala, hindi rin mababa ang katawan ni David sa katawan nila matapos magalit ng sistema. Sa mga tuntunin ng pisikal na lakas lamang, ang dalawa ay maaaring ituring na pantay na magkatugma. Gayunpaman, si David ay isang baguhan lamang na ruler ranker, habang si Serpentine ay isang late ruler ranker, na dalawang maliit na kaharian na mas mataas kaysa kay David. Bilang karagdagan, si Serpentine ay nabuhay ng halos 10,000 taon at nagkaroon ng mas maraming karanasan sa pakikipaglaban kumpara kay David. Kaya naman, si Serpentine ang nanguna sa simula pa lamang ng labanang ito. Gayunpaman, ang layunin ngayon ni David ay mag-ipon ng karanasan sa pakikipaglaban, para makapag-react siya ng tama kapag nakatagpo siya ng isang taong makapangyarihan sa Star Kingdom sa hinaharap. Sa makatuwid, hindi niya ginamit ang alinman sa kanyang mga trompeta. Gumamit lamang siya ng maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip para tulungan siya, at hindi man lang niya ginamit ang Evil Splitting Sword. Nagpalitan ng suntok ang dalawa at paminsan-minsan ay umaatres. Nasa proseso ng pag-atres si Serpentine habang ang siyam sa ulo ng kanyang ahas ay sabay na nag-ipon ng enerhiya. Hindi nagtagal, isang malaking bola ng enerhiya ang nabuo sa kanyang harapan. Ito ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa energy ball na nakalap niya na may isang ulo lang kanina. Ang kapangyarihang taglay ng ball ang ito ay hindi mapag-aalinlanganan.
Kung tatamaan si David ng super energy ball na ito, madudurog ang eternal golden body niya. Kahit na hindi nito direktang papatayin si David, magdudulot ito ng matinding pinsala sa kanya. Nang makita ni David si Serpentine na nag-iipon ng lakas, alam niyang malaking dagok ang gagawin sa kanya ng kabilang partido. Ikinaway ni David ang kanyang kamay at isang mahabang pulang espada ang automatikong lumipad mula sa kaluban sa likod ni Mia. Ang pulang ilaw ay kumislap at nahulog sa mga kamay ni David. Habang hawak ni David ang Evil Splitting Sword, biglang lumitaw ang isang mahabang pulang espada sa kamay ng Eternal Golden Body. Habang hawak ang Evil Splitting Sword, nagbago ang ugali ni David. Kumalat ang matalim na enerhiya sa paligid kung saan siya ang sentro. Nakita ito ni Amadi at naningkit ang kanyang mga mata. Di ba soulbound weapon yan? Paano ito posible? Paano magkakaroon si David ng soulbound weapon sa kanyang kamay? Dapat malaman ng isang tao na ang ganitong uri ng soulbound weapon ay bihira kahit sa bayan ni Amadi. Dalawa rin silang kasama ni Amadi. Ang isa sa mga ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama na siyang pinuno ng Star Mansion nang tumuntong siya sa Eternal Realm. Ang isa naman ay binigay sa kanya ng kanyang ina. Ang kanyang hindi mabilang na mga kapatid sa Eternal Realm ay walang marami sa mga armas na ito, at karamihan sa kanila ay wala kahit isa. Isinasaalang-alang pa nito ang katotohanan na lahat sila ay direktang mga inapo ng Star Mansion. Isa lang ang ipagkakaloob sa kanila kung nakagawa sila ng malaking kontribusyon sa Star Mansion. Nakuha ito ni Amadi sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang pagkakakilanlan bilang nakababatang pinuno ng Star Mansion. Napakahirap na makakuha ng soulbound weapon ng mag-isa. Maaari lamang siyang makahanap ng isa kung siya ay mapalad at handang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pagtuklas sa lahat ng uri ng mapanganib na mga guho. Siyempre, mas malaki ang posibilidad na mamatay siya sa proseso. Ang bawat soulbound weapon ay hindi mabibili. Sa hindi inaasahan, si David, na ipinanganak sa isang mababang antas ng sibilisasyon, ay nagkaroon ng isa. Ito ay hindi kapanipaniwala. Bukod dito, nadama ni Amadi na ang espada sa kamay ni David ay dapat na top-notch kahit na sa mga soulbound weapons. Mas advanced ito kaysa sa 2 piraso na mayroon siya. Kabanata 1400. Napaka-swert ni David. Maging si Amadi ay nakaramdam ng kaunting selos sa sandaling iyon. Sa una ay nag-aalala siya na si David ay hindi magiging katapat ni Serpentine, isang yumaong ruler ranker. Ngayon, parang nag-o-overthink siya. Sa sandata na ito sa kamay, nagkaroon ng pagkakataon si David na labanan ang isang taong mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya. No wonder ngayon lang siya naging confident. Ang batang ito ay nagtatago ng napakaraming sikreto. Tulad ng inaasahan sa isang lalaki na immune sa star observation skill. Kahit ano, kailangan kong i-recruit si David sa Star Mansion. Ang pagdadala ng isang maswerteng tao sa Star Mansion ay maaaring ituring na isang malaking kontribusyon sa Star Mansion. Pag nangyari yon, siguradong gagantimpalaan na naman ako ni Father. Isa, napatingin si Amadi kay David na may halong pananabik. Mabuti na lang at abala si David sa malaking galaw ni Serpentine. Kung hindi, tiyak na hindi niya maintindihan ang titig ni Amadi. Nanunood din si Celeste ng laban sa labas sa isang silid na natatakpan ng dagat ng pula sa loob ng marangyang gusali sa likod ng napakalaking pagong. Nakita niya ang mahabang pulang espada sa kamay ni David na inihagis sa kamay ng Eternal Golden Body. Ano, hindi napigilan ni Celeste ang mapabuntong hininga. Malinaw na labis din siyang nagulat sa oras na ito. Kawili-wili. Gaano kawili-wili? Napaka-interesante. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng pinakamataas na kalidad na soulbound weapon sa mababang antas ng kabihasnan. David, I'm very curious kung gaano karaming sikreto ang tinatago mo. I'm looking forward to the day when all of them will be revealed. Sana huwag mo akong bigin, bulong ni Celeste. Isa, ang soulbound weapon ay isang bihirang kayamanan para kay Amadi. Gayunpaman, para sa isang powerhouse ng antas ni Celeste, hindi ito ganoon kahalaga. Mayroon siyang higit sa isa sa mga bagay na ito. Ang talagang ikinagulat ni Celeste ay si David, isang bata mula sa isang mababang antas ng sibilisasyon, ay mayroon ding isa. Kahit na sa mid-level na sibilisasyon, ang isang soulbound weapon ay mahirap makuha, lalo na sa isang mababang antas ng sibilisasyon.
Magkakaroon lamang ng higit pa sa kanila sa isang mataas na antas ng sibilisasyon. Gayunpaman, lahat sila ay nasa kamay ng mga pangunahing puwersa. Kung ang dalawang Eternal na may magkatulad na lakas ay nasa labanan, ang pagkakaroon ng soulbound weapon at walang soulbound weapon ay haantong sa ibang-iba na resulta. Napakahusay nito para sa mga labanan sa pagitan ng iba't ibang rango. Hindi lamang nakilala ni Amadi at Celeste ang Evil Splitting Sword sa kamay ni David bilang soulbound weapon, ngunit nakilala rin ito ng iba pang powerhouses mula sa Beast Galaxy na lihim na nanunood ng labanan. Isa itong level 5 na sibilisasyon, kaya mas marami silang nakita kaysa sa level 3 na sibilisasyon tulad ng Milky Way. Iyan ba, isang soulbound weapon? Ito ay isang maalamat na soulbound weapon. Sunod-sunod na maririnig ang mga gulat na boses na may halong pagtataka. Noong huling beses na ginamit ni David ang Evil Splitting Sword para putulin ang ulo ni Serpentine, may isang walang katapusang distansya, kaya walang malinaw na makapagsasabi kung anong pamamaraan ang ginamit ni David. This time, malapit na silang lahat, kaya kitang-kita nila. Sa katunayan, ito ay isang maalamat na soulbound weapon. Isang soulbound weapon. Nagliwanag sa kawalan ng mga pares ng nagmamay-ari na mga mata, na nakatingin sa Evil Splitting Sword sa kamay ni David. Para silang mga matandang pervert na nakakulong sa loob ng libu-libong taon at sa wakas ay nakakita ng isang magandang babae. Hindi na sila makapaghintay na sunggaban siya at duminahin siya. Mayroon lamang 3 soulbound weapons sa buong Beast Galaxy. 2 sa kanila ay nasa kamay ng unang ranggo na makapangyarihang lahi, at ang isa ay nasa kamay ng pangalawang ranggo na lahi. Nais ng lahat na magkaroon nito. Sa mga nangungunang 10 karera sa Beast Galaxy, maliban sa 2 karera na may soulbound weapon, ang lakas ng iba pang mga karera ay hindi gaanong nagkakalayo. Kung sino man ang makakakuha ng soulbound weapon, ang kanilang rangkang ay tataas kaagad sa ikatlo o kahit pangalawa. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay nagsuot ng ganitong hitsura. Kahit na ang 2 pangunahing karera na mayroon ng soulbound weapons ay walang pagbubukod, dahil gusto rin nila ito. Naturally, ito ay magiging mas mahusay na magkaroon ng higit pa sa mga malalakas na armas.